Kasama po natin ang isang gastroenterologist at head ng Council ng GI Malignancies of the Philippine Society of Gastroenterology. Walang iba kundi si Dr. June Ruiz. Magandang umaga, Doc June. Good morning. Magandang umaga, Nia. Magandang umaga, Maan. And magandang umaga sa lahat na nanonood sa atin. Nagpapasalamat ako sa opportunity na ma-discuss natin yung colorectal cancer kasi Colorectal Cancer Awareness Month ngayon and ito yung third most common cancer in the Philippines. And it happens to men and women. Tama po. Babae tsaka lalaki. Walang mas marami sa lalaki. Mas mataas ng konti yung sa lalaki dahil merong mga risk factors, lifestyle risk factors na pwede natin pag-usapan mamaya. Oo. Pero yun nga po, kasi yung nakababahalang balita ay pabata ng pabata ang nagkakaroon ng colon cancer. Bakit po? Actually, based sa mga studies ng mga dalubhasa ngayon, hindi talaga alam kung bakit bumababa yung edad ng colon cancer. Kung naalala nyo, di ba dati na-diagnose si L.A. Tenorio 2 years ago. Tapos si Black Panther, si Chadwick Boseman, also a little bit over 40. Tapos meron namang kilala na Hollywood star, si James Van Der Beek. Naghag sa headlines. Sa Dawson's Creek. I think, napapaghalata edad natin. Hindi pa siya nag-50 years old. So, kung meron ka kasing lahi, maaga ka talaga magkaka-colon cancer because of genetics. Pero kahit yung mga walang risk factors, wala silang family history, hindi natin malaki LA, Chadwick Boseman, even wala silang family history. Ang iniisip ngayon, hindi kaya lifestyle related. Kasi ngayon, di ba, yung dami na natin kinakain ng mga processed food, hindi nag-exercise yung mga tao, nagsusmoke, umiinom ng alcohol, all of these are risk factors for colon cancer. Ako may personal Aray ko sa alcohol. Aray ko sa alcohol. Oo nga. Pero oo nga naman. Tuwing Friday tayo. Tuwing Friday lang naman po kami. Pero ibig ko sabihin, tama po kayo, Doc, kasi ako may kakilala, 30s, colon cancer. Tapos yung kapatid ni Mrs. Drilon, babae, iba colon cancer siya, if I'm not mistaken. How old was she? I'm not sure how old, pero babae naman. So it happens sa babae and o sa lalaki. Pero sinasabi, Doc, o partner, parang yung sinasabing hereditary siya na mamana is 5% lang sa lahat ng totoo cancer. Totoo po yan. Kasi pag meron kang family history on colon cancer, ang risk mo compared sa isang tao na walang family history is 2 to 3 times. So dun pa lang, tumaas na yung yung risk mo for colon cancer. Pero totoo yun na 5% lang yung may family history ng colon cancer. So ang sinasabi natin sa mga pasyente ngayon, kahit wala kayong family history, magpapascreen po tayo ng colon cancer. Lalo na pagdating sa age ng 50 kasi doon tumataas yung risk natin for colon cancer. Pero ano po ba yung mga sintomas muna? Ayan. Diba? Magandang pag-usapan yan. So, yung kasi sa colon cancer, kung maaga pa yung stage, pwedeng walang simptomas. Kaya sinasabi natin pagdating nyo ng 50 years old, kahit wala kayong symptoms, magpapascreen kayo. Kasi may possibility, pag nagkaka-symptoms ka na, baka late stage na or later stage. So, ang mga symptoms na to, una, rectal bleeding. May nakita kang dugo sa dumi mo. Number 2, nag-iba yung pagdumi mo. Like, let's say, everyday ka nagkakaroon ng bowel movement. Tapos nagiging every 3 days. O kaya nagkaroon ka ng diarrhea instead na everyday. Nag-lose ka ng weight. Yung weight loss naman, kailangan unintentional. Yung hindi mo sinasadya, maglo-lose ka ng weight. Tsaka ang bilis. Ang bilis. Tapos anemic ka. Sumasakit yung tiyan. Kumukulo. Pwedeng maraming gas na nararamdaman mo, and sa mga late stages, pwedeng magbara yung bituka. So, hindi natin kailangan dumating doon, di ba, sa mga symptoms. Kaya, inaano ng Philippine Society of Gastroenterology, kailangan ho tayo magpa-screen pagdating sa tamang edad. Pero kung meron kang symptoms early on, dapat magpatingin na sa doktor. Nako. Yun. Okay, so ano po pa yung iba pang risk factors ng colon cancer? Totoo po ba na kapag ikaw raw ay meat eater, palagi ang kumakain ng karne,
mas prone ka sa colon cancer? Tama yun Ninia. Kasi as we mentioned, ang mga risk factors kasi sa colon cancer na di-divide ng non-modifiable like edad, family history, wala ka na magagawa doon, di ba? Pero modifiable, yun yung meron tayong magawa. So, isa doon yung eating habits natin. So, kung mahilig tayo sa processed food, mataas kasi yung mga carcinogens doon sa processed food because of preservatives. So, too much preservatives, in the long run, pwede ka mag-cause ng cancer. Hindi naman kumain ka lang isang beses, dalawang beses kasi ang cancer takes a long process. So, kung kulang ka sa fiber, hindi ka kumakain ng fruits and gulay. Ang fiber kasi para siyang bowel sweeper. Parang binawalis niya yung natin mga let's say mga toxins sa colon. So pag winawalis siya, mas konti yung time exposure ng bituka mo with the toxins like mga preservatives. So maganda talaga kumain tayo ng fiber, eat healthy. Tapos mention mo nga yung kanina yung alcohol, smoking, walang exercise is also a risk factor, and being overweight. Those are all risk factors. So tignan natin yung wine night tuwing Friday. Pwede naman, pwede na as long as not too much. For males, ang allowed is parang around 2 drinks per day is allowed. For women kasi mas yung metabolism niya, di ba? Parang 1 drink per day. Pero hindi naman kailangan sagad-sagarin mo. Kung let's say weekend lang naman, it should be 1 drink. Tapos 1 bottle pa. Hindi, pinaghahatian naman po yun. So, hindi naman ibig sabihin hindi ka naiinom ng alcohol. Pwede pa naman Lalo kung mag-enjoy. may birthday. Tama. Ano kung cheers? Toast. Yung parang sip lang. Yung Diba? naka-jigger. Pwede yun. Oo, diba? Oo. Doc, sinasabi mong exam or test, ano to, stool lang ba? Ayan, magandang tanong yan, Maan. Dalawang test ang pwedeng gamitin. Yung una, yung simple lang. Yung stool test. So, ang stool test, magano ka ng dumi. Ang hinahanap dito is, tawag natin occult blood. So, nakatago o hindi nakikita na dugo. Kasi ang basis niyan is, ang cancer kasi, nagdudugo siya, di ba? So, ang hinahanap natin is yung dugo sa dumi. So, kung mahanap yan, positive ka, ang next step is a colonoscopy. So, parang 2-stage step yon, di ba? Fit ka, pag positive colonoscopy. Yung second test is a colonoscopy na I think nakikita nyo ngayon sa screen, di ba? Yan, Camera-guided. sa loob, camera guided, pinapasok po sa sa bituka, tulog po yung pasyente, kaya hindi masakit. Tapos pinurga yung pasyente. Pag meron tayong makitang polyp na pinakita kanina, pwedeng tanggalin kasi yung polyps, yan yung simula ng cancer. So, pag tinanggal mo yung polyp, yung risk ng cancer nawala na at least at that point in time. So, pwedeng magpa-colonoscopy, pwedeng magpa-fit. Pero syempre may advantages and disadvantages yan, di ba? Yung isa mas mura, yung isa mahal, yung fit every year mo gagawin, yung colonoscopy, pag normal, every 10 years kung wala kang risk factors. Ayun. Okay. Pero kung may risk factor, So, depende. Kung family history lang, 5 years. Every Instead 5 of 10 years. Pag may polyp ka na malaki, syempre, mas madalas. Pwedeng every 1 year, every 2 years. Pero kung maliliit na polyps, pwede every 5 years. ba yung pagpupurga ba yun? Narinig ko, Doc. Doc, June, may mga ibang tao nagpapapurga or something. Ano yun? At is that okay? Okay, magandang tanong yan kasi meron tayong mga kakilala na nagpupunta yata sa mga ganun na centers. Mga alternative. Oo. Alternative. Kasi yung ginagawa lang naman nila, nililinis lang nila yung dumi sa dulo ng bituka. So, parang nag-i-enema, pinapasok na tubo, nililinis. So, parang psychological effect na, di ba, na malinis ka. Oo. Pero pwede mo naman gawin yan sa pagkain, di ba? Kung mag-ano ka ng fiber. Diba, sinabi natin, it's a bowel sweeper. So, parang ganun na rin yung ginagawa. Pero ang problema dun sa mga, let's say, mga centers na nag-o-offer, hindi po doktor yung naglilinis. So, may pinapasok sila na tubo. Paano kung pinasok yung tubo,
kasi hindi ko guided yun. Blinded lang yun. Paano man Uy, ako na-puncture? nagpaganyan ako. Paano kung Tapos, paano binubomba ng, alam ko dyan, kita ko rin eh. Kasi parang kita mo, dumadaan. Sa yung hindi mga dumi. doktor, partner. Hindi. So, Tapos, binubomba ng tubig. Okay. So, Oo, medyo lumalaki yung tiyan delikado. ko. Medyo delikado. Di ba? Delikado daw yun, partner, at wag mo nang gawin. Kaya nga. Oo. Kasi pwede mabutas yung bituka. Hindi magaling yung mag-insert ng Isa tube. pang ginawa kong, Dok. Ano Nag-coffee enema. Ano yun? Yung coffee na medyo mainit-init. Hindi man Tapos? maligamgam. Mas mainit sa maligamgam. Ako mismo. Inaan sa puwet yung host. Pinapasok Dok, ano mo yung yun? coffee. Parang Tapos ganun din. Ilalabas mo din siya right after. Tapos sarili, Doc, actually Sarili may yun, nag-guest ha? dati, 15 years ago dito. Oo. May dala pa silang Timba. Yung parang meron silang something. Parang may mga nag-react nga actually na mga doktor after that. Yun nga. Ayun na nga, Doc. sabi nila, Ginawa ko rin delikado yun. raw. Ano ba, Doc? Walang scientific basis nga yun. Kasi parang ginawa lang is, di ba, parang nilinis mo yung dulo ng bituka. Tapos yung sa medyo mataas na parte na malaking bituka, hindi rin nalinis. At Sa bungad lang, kumbaga. sa bungad lang, tama po yan. Kasi parang nagkaroon tuloy ng parang psychological effect na, ay, nalinis yung ko. Parang, nalinis yung parte ng bituka ko. Pero pwede mo naman gawin yun the natural way, which is eating healthy. Okay. Tapos I'm sure Alright. mahal pa yung bayad siguro sa mga centers na yun. Naku, kaya wag po tayo magpapadala. Kailangan po natin Sorry ng masusing pag-aaral. Hindi, okay lang kasi tao lang nangyayari. Oo. Kaya nga tayo nandito para maliwanagan po tayo at alamin natin kung ano ba talaga yung mga scientific-based, evidence-based na mga paraan para tayo po ay gumaling at mapabuti ang ating kalusugan. And before we wrap up, Doc, ano na lang po, siguro mensahe nyo sa lahat ngayong colorectal cancer Awareness Month. So, thank you for this opportunity. Ang gusto lang natin masabi sa ating mga pasyente dyan is, ang colon cancer is a preventable disease. So, imagine number 3 siya, di ba? As the most common colon cancer. Kung ma-prevent natin, pwede mapapababa natin. Ang prevention is really through healthy diet and a colonoscopy. So pagdating natin sa tamang edad, which currently is pegged at 50 years old, magpapascreening na tayo either the stool test or the colonoscopy. Pero pag may sintomas ka, huwag kang maghintay ng 50, pumunta ka agad sa doktor. Number 2, colon cancer is treatable. Lalo na kung early stage. Kung meron ka na nararamdaman na mga simptomas, pumunta ka na sa doktor na kahit colon cancer na yon, kung stage 1 pa yun or stage 2, makukure yan ng surgery. Huwag na tayo maghintay ng stage 3 or So, stage 4. puputulin yung bahaging yun. Puputulin kasi tinanggal mo yung cancer tapos hindi mo kailangan ng chemotherapy kung early. Okay, wow. And Okay. then yung last namin na message is colon cancer is beatable. So colon cancer is preventable, treatable, and beatable. Tapos sinasabi rin namin sa Philippine Society of Gastroenterology sa mga patients na pumasok na sa edad na 50, screen today, live tomorrow. Tsaka sa lahat yan. Breast cancer, di ba? Sa lahat. Oy, mammography rin. Ibang Mammography, usapan rin yan. ultrasound, Next week. Ayan. Maraming salamat, Dr. June Ruiz, ang Thank you head very ng much. GI Malignancies of the Philippine Society of Gastroenterology. Mabuhay po kayo, Doc, and thank you for your service. Mabuhay kayo, Ninya. Mabuhay kayo, Maan. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga.